ingana lang kanunay mo, kung ingana lang kanunay mo kantang choir, gwapo din lang ta magwali, minaw lang ta sa ilang kanta, amen? Kung ingana kanunay, ay, joke lang. We have a very good choir. Ilagyon ning ginahaguan ang ilang mga pagkanta para sa choir. We understand that. To be a choir is not easy. It is a sacrifice. Ginatag nila ang panahon para sa Ginoo. Mayong Pasko, mayong buntag sa tanan. Mayong Pasko food. Now, the message that we'll be having this morning, konbiktado kayo ko ni. I think I have, wala pa ko kawali ani, pero familiar kayo ni sa Biblia ni. Then, I said I'm very much convicted about this because it's very heavy kind of message. Then, as a result of it, kagahapon na namigihimo sa akong asawa gahapon. Akong asawa, ginakumbitar na ako ni siya for the week. And, while I'm preparing with this message, ako na yung nagasulti nga, ayaw ko ginana ba kay kini akong walihon rabani, lisod ka ni. Mahitugod ni sa gugma. Ayaw yung painita kong ulo. Maybe walang kay bulo siguro ang mga uban. Natay workers banquet party sa ato ang sa farm. Then because of this message, muna ko hatagi itong mga litson ng tanang mga silingan nato di na tanan apuri na tanan mo itong akong asawa tayong yung but we are doing it, expression about love. So it's about love. Then the title is The Character of True Love. Have you been in love? How does it feel to be in love? Di po na in love ka na? Gaya nga tanaw-tanaw mo yung kagmay na. Have you experienced to be in love? Really? Really? Each one of us, makasulti ta na naka-experience ta. Pero this morning, I'll be speaking about the love that is very common to us, but it is not so much teach in this passage. It's not repeating about that love that I am asking of each one of us this morning. Biklado ko ani. So, as always, first time na ako ningarapon. Now, notice, by the way, sa Matthew chapter 22. Sugutani. This is about love. Sa Matthew chapter 22, the Lord Jesus Christ was asked of a lawyer. And you will find in verse 20, Matthew chapter 22. And in verse 35 to verse 39. Matthew chapter 22. Di sa atong simbahan, kanunay ako ni ginasulti sa atong devotion ug sa atong pagwali nga Biblia gyud ang atong ginatudlo. Dili kay kanang dili nga magkutkog usa nay mga pastor nga magbasa lang sa kakuan then taud-taud wala na. Istorya mo pa na siya. Dili sa to ay scripture by scripture. Dayon kay dayon atong kanunay ginatanaw usay ang the whole book. Ang message sa the whole book nga mag-correlate yun siya sa gikan sa Old Testament up to New Testament. So notice in verse 35. Actually, this was quoted in Deuteronomy chapter 6 and in verse 4 and verse 5. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, what is the great commandment in the law? Jesus said unto them, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Kung sabto nimo ni, di ka makadiretso, nga musulti ka, I love my neighbor, or I love you.
or I love her. Manang mga love nato. Ang iyang foundation ni kadtong verse 37. Then, so this was us. What is the greatest? And the greatest is to love God. Then before you say you love your neighbor, before you say you love your wife, you love your husband, you love your children. Pero sa ito sa verse 39, sa verse, sa verse 39 na ita, na love your neighbor. Then, notice in John chapter 13. In John chapter 13 and in verse 34, the commandment, there was a new commandment that ingon ako nakonbiktado gyud kayo ko ani. Sa John chapter 13, the Lord Jesus Christ made this statement about this new commandment. And notice in verse 34 to verse 35. In John chapter 13, verse 34 niya, a new commandment I give unto you. Now, ang katong ibasa ganiya, old commandment to, gikan to dito sa sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, old commandment. Karon dunay bag-o di ay. Diyon niya, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you. Diyon niya, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. Yang commandment niya, ang mga katawhan sa Ginoo is referring to His disciples, followers, or believers, nga maghigugmay mo, sama sa akong paghigugma sa inyo. Kung kini nahitabo sa inyo din makitaan sa mga tao, kini ang pagmamatuod nga manununod mo sa kuha. Muna timailhan nga manununod mo sa kuha, kung naamo ani. Amen? Kumusta mo pagpadulong niyo diri, walay lanis? Mamo nagkumbati. Then notice now in Luke chapter in Luke chapter 10. Luke chapter 10. Na ako ning ginakuan para kay lisod-sudlon tong tong 1 Corinthians chapter 13 hantod nga masabtan nato ni. Kay kung diretsohon nimo to, dili ka nagkuan sa foundation nga ano to. Then notice in Luke chapter 10 and in verse 25 to verse 27. Now you see that I have learned in my experience in my study in the Word of God. Dunay mga passages nga lisod kayo sabton sa imong kagalingon. Kung imo tututukan, pero kung imong tun-an ang iyang kuan, ma-reveal nga maud ito. Maud ito yang but pasabot. So sunda tong atong ginasunda, atong ginatuna. Then in Luke chapter 10 and in verse 25. Luke chapter 10 and in verse 25 and to verse 27. Ingon niya, behold, a certain lawyer stood up niya and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Kinilahi na pud ni. Ang pangutana diri, unsaon nako pag-angkon sa kinabuhi nga way katapusan. Ganiha greatest commandment. Karon ang pangutana niya karon, unsaon nako pagkaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. This is speaking about going to heaven. And this is speaking about the gift of God, the eternal life. So niya, what must I do to inherit eternal life? He said unto him, what is written in the law? Niya, how readest it? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and as thy neighbor, and thy neighbor said, and he said, Thou shalt answer right, this do, then you shall live, you have that eternal life. Amen? Kung mo tanawin itong tulog ng mga passages, una pong tanawin, what is the greatest? Kadtong tubag niya. Dayon sa
New commandment, ang timalhan nga kamo manunod ka, love one another. Karon pangutan na about this time, about eternal life. Ang tubag about love, and that love is directed to God. Question, have we this in mind to naa ba ni sa atong kasing-kasing nga atong higugmaon ang Ginoo? Or have we think about loving God? Na kung imong tanong ba ang mga tao kasagaran sa tuwa, ingon ako basta namin mo sa introduction, kita mga opportunista nga mga tao. Di pahimuslan nato mayo ang Ginoo through His creation. But so that as a result, we love much of what He give us, but never in our mind sometimes to say that we love God. Tanong God. Pero ang yang gisulti karon, the greatest commandment, din kini ang imong batunan nga gugma sa Dios, una ka makasulti nga dunay kay gugma sa imong isig ka tawo. Nga kung sulti day ka karon nga nay gugma ka sa isig ka tawo, bakak to kay wa ka nay gugma niadtong punuan sa gugma. Ayo. Then notice in John chapter 14. John chapter 14. And in verse 21. John chapter 14 verse 21. Tama karon. Niya, he that hath my commandments. He's speaking now about katong three passages nga atong gitanaw. He that hath my commandments and keepeth them, it is he that loveth me. That is now the true measure. That loveth me, he that hath commandment and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Mga kuan nga mga passages. And these are serious passages. Pero di bang po ko nagasulti. Kanunay ako ni ginasulti sa inyo nga, there come a time that I always akong ginatudloan akong kaugalingon nga musulti ko nga higugmaon ako ang Ginoo. God knows that. Many times and every time ako gyung gisulti, Lord, I love thee. Then napag ko isulti nga kailagyod ko sa imo, Lord. Kailagyod ko sa imo ha. Kailagyod ko sa Ginoo. I know God. Kailagyod ko sa Ginoo. God the Father, I know him. God the Son, I know him. God the Holy Spirit, I know him. I know them. And I know how they work on me. Kahit balugid ko. I only say that, ginatudluan ako ang akong kaugalingon maon yun. Kaya way natudlo o may tudlo sa imo. Gawas ang Ginoo o imong submission sa imong kaugalingon. Have you ever had that desire to love God? Amen. Amen. Now, in the Bible, tanawa sa John chapter 21. John chapter 21. And in verse 15 to verse 17. Atong ginatanaw ni, kung kay gusto na, una na ito sudlong katong chapter 13. Sa of the book of 1 Corinthians. Now, in John chapter 21, this is the last passages in the scripture about the Gospel of John. In verse 15, nangisda sila din, and notice in verse 15. So when they had dined, Jesus said unto Simon, gikonfront niya si Simon, niya, Simon, son of Jonas, loves thou me more than this? Uy, murag mo itong pangutana garon. Love the Lord with all thy heart, with all thy soul. Karon si Peter, gikonfront ni sa Ginoong siya, nahi ko gumabagyod ka, nako, Peter niya, he said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Then he said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Gina pangutana dinigod sheep. Pero ang tubag ni Juan, kay palugid ka, Lord. Now, notice that this man, he was a man of failure. In this chapter, sa diyang nangisda siya, ang pagtanaw diri actually,
nga he was cast out of God, and God is wala na. Pero nag-resurrect siya, diri he was confronted sa Ginoo. Now, kini nga tubag niya is based upon experience niya na sa Ginoo. That at this time, diri actually napatuto niya ang recover, ang pagpasaylo o ang recovery sa ang Ginoo mapasayloon. Ug diri ang recovery sa iyang kaugalingon dinha sa pagpalagad sa Ginoo. So ang question kanunay, labis daw mi. Then every time mo tubag siya, feed my lambs, feed my lambs, feed my sheep. Then the third time, he said unto him the third time, Simon, son of Jonas, labis daw mi, and he was grieved. Now, Lord, thou knowest. Kaya akong ginasulti sa inyo na yung mga panahon nga, Lord, I love thee. Di ako nga, tabangi ko, tudloy ko nga, iugmaon yun talaga, Lord. Tabangi. Doon tanawa po akong kasing-kasing kung nagsulti ko ani. Kung namay ng mga lama, tabangi ko. Nga, tinuod yun ni. Now, sometimes when we are in love, oftentimes, mahigugmata niya itong mapahimuslan jud na itong mayo. Katong kung jud nga, sinati na ito nga, kinigyud kung wa niwa. Masabot mo, no? So, in the Bible, sa 1 Corinthians chapter 15 now. Now, in the Bible, there are the word love. When you speak about the word love sa Greek, doon ay upat ng mga meaning ang gugma sa Griko. So, dako ninyo, common nga meaning sa love sa Griko, love nga Griko sa ato, sa love nga English, ang common nga meaning sa ato, kanang tawag nga eros. Kanang word nga love sa Greek, doon ay meaning niya eros. Kanang eros, kana erotic ang tangko niya, which speak about sexual nga kind of love. Eros. Kasagaran, muna rason nga nung magminyo ta. Usahay gani, no? Siksihan ko, kagwapa, lami, mangyod kayo ni. Moto. Naingato. Ikaduha, katong love sa Greek word, doon ay ang term niya, doon ay tawag niya philo. Katong philo, Philippines, P-I-L-O, E-O. Katong love is a love, a friendship love. A friendship nga paghigugma. Kadto makita nimo tang gugma kung sa Biblia makita nimo kadto kang David ug kang Jonathan. Kadto kwanto siya philo kind of love. It's about friendship. Pero kining mga gugma just like pod sa eros, kini feeding ni mo feed. Kayo say in love ka ta kalpas kang tamar o katukang wan, in love ka ta kay guwapa pa, batanon pa. Pero kung atong bana o asawa say mura kay mag-edad naman, murag sige na lang pagtagtanaw sa lain sa atong bintana ba. Naga-fade ni. Muna na yung mga bulag-bulag, na yung mga kabit-kabit. Pero kadtong philo food, usahay mag-fade food ni. Kaya usahay kini nga friendship nga kuan, mukal mo relate po ni loyalty kung pero kung makita nimo usahay po ganang friendship kung di ta magbantay, kay doon na kay matiti, pagka kung wala kay matiti, wala man ni. I understand that. Then doon na po kind of love nga ginatawag nga philo katong storge. Ang term niya, storge. For nga love sa another Greek word storge. Katong storge is a love of a family. Atong gina-quantify. Kasi nga nani common ni sa tuwa. Common. Pero sa di pud kayo ni magkuan. Kaya doon na may mga breakaway mga ginika mga pamilya. Mag-ino na magkuan na. Pero na kana ginakuan nga love.
Now, let me say something, by the way. If there be any word in the Bible that is so misuse and abused, just like the word Christian is so abused term in the Bible, bisag love food was so abused and misused. Sibutin mong pasabot, Pastor. Oftentimes we say, I love my wife, I love my husband, I love my children, I love my family, I love my car, I love my dog, I love my cat, tabla. Sabtan ko ninyo na. Nga usay kani, I love my dog more than my father or my mother. Or I love my car more than my house. And dili kayo prastado. So nag-create sometimes og mga confusion. Nga ang question is that true love? Amen. Amen. Now you listen. Now, there is a fourth Greek word of love, and this is ang 1 Corinthians chapter 13 na love. And this is agape. Agape. O ang agape love, ang iyang definition, gwapo yung definition kay Moni and Sulti about this agape love. Ngunya, agape love niya doesn't describe an emotion. It doesn't describe emotion, or it is not even based upon affection. Kagrabe. Dili ni about emotion. Ngano man na? Because emotion changes. Ang emotion mo change na, brad. Ang imong gugma usahay, lami kayo, kay mo okay pa. Pero kung dili siya okay, bad na. Ang emotion usahay, guwap, ngayon pa kay ang lawas, ingana pa. Pagka, kuan na ka ng family cook style na, patay, wala na nabago. So, agape love is not based upon emotion. It never consider the condition of the one that is the object of the love. Masabtan ko ninyo? Ang agape love, muna ginaskutan na, dili ni siya nagabase sa object sa gugma. Yang gugma dili niya. Bisag unsa na siya, nga gugma, and this kind of love is dili, nga dili. Marag malipayon si doktora. Dili ni ang gugma, dili kay dili man sa emotion, dili. Kaya grabe. Kung dili nga diri. Nga it is in the will. So that when this love is, the object of this love is, mo na ni, bisag pag maysag mo, cute siya karon, ugma, magburot na siya, bisag magbukunot-kunot na siya, bisan pa, ug magsige nagana na, I still love you, I love you. Na, kumusta na taron na ni? Mutuin na ako sa akong sabi na, ayaw yun kong painit-init na ba, kaya magwalay na mag-program, sige na kong siyang kaksukat. Pero I love my wife. Just like the same before. Then, in me, sa kuha, gibutang, pero wala pa niyang message, pero God knows it. Kanunay ko nagkapasalamat sa akong asawa. Dili siya kay balo, pero sa Ginoo ko nagkapasalamat. Then I have put in, not in my heart, in my mind, magkaunsa-unsa man, she still, magkaunsa man siya gyapon ang asawa, and I still love her. Ug katong nasa kung huno nga programa siya dito mabago, bisan siya mabago. God knows that. Na ako yung mga huna-huna sa akong asawa, di siya kay balo, wapahanin ako kay balo. Bisan sa akong pamilya, na ako yung mga programa. Pero in my heart, bisan magkaunsa-unsa, mo na to. Ingato, akatilam. Di mabago, brad. Mo ni ang problema sa mga daghang mga tao nga doon ay yun nila na love. Pero wala sila nag-abot ini nga lipid. Kaya maybe wapod matunan. Wa may bukan. Nga ang ila na yung love nga rehimo, dili to biblical nga gugma. Naging so. Kay mubag umagyod, kay emotion manggod.
emotion, love. Kanang love nimo kay okay siya. Pero kung hindi na ma-okay, wala na, mentag maligsan ni pisong. The character of true love. Now open your Bibles with me sa atong text. Ano sa atong text karon? This is very challenging. I hope nga now I hope nga ingani sa akong pagwalis ninyo, I'm laboring. Nagalibor ko sa inyo. Don't you know nga what you have given me, double portion ang term niya? Because of my labor. And that labor is in the study of the Word of God. And I hope nga kung labor, dili na, magkwanta nga dili na sayang pa sa inyo. Nang but magamit ninyo. Magamit natin. Kay mora ba ni ang basihan, tanaw sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, ako saan yung gusto nun? Kanawa ang akong labor, every time that I preach, I teach you, I'm laboring. And this is the basis why mo. Let the elder that rule will be counted worthy of double honor. Asang basihan? Especially they who labor. Asa man? In the word and doctrine. Muna nga, para di sayang, gamitin na ito. Gamitin. Now, tanawa sa 1 Corinthians chapter 13. Notice, now, sa verse 1 o sa verse 2 o sa verse 3. Dili sa verse 1 o sa verse 2 sa verse 3, diri gipakita the essentiality and prominence of charity or love among others. Nga kini ang pinaka-importante sa tanan. When we speak about relationship og sa atong serbisyo diha sa Ginoo, kini ang pinaka-importante sa tanan. Nga mo-endure ka. Now, ngani, kining chapter 13, ang unsay before chapter 13, unsa man unsa nga chapter 12. Now, dinha sa chapter 12, imong makita dinha sa chapter 12 verse 4 up to verse 11, gisgutan dinha ang gifts that the Lord, that the Holy Spirit gives to the believer. Mga gifts ni. Kini nga mga gifts, ito sa basahon, verse 4. Unya, now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operation, but it is the same God that worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given the Spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, and so on and so forth. This is verse 12, nagisgot about the church as the body of Christ. Now, later on, sa dihang human nga gisaysay ni Apostle ni James, kini nga mga gifts, diri niya gisunod ang sunod nga chapter 13, which is about charity. Nga ang but pasabot, kini nga gifts nga gihatag sa to sa Ginoo, even about faith, about giving, and about services, kini mo sustain niya ang foundation ni may mupektibo ani charity. Kini nga mga gifts nga yung kung sudlon niya, kini mo himong epektibo ni Semoa kung ang imong purpose ni gugma. Kaya ang imong i-minister ani mga taong di gusto nimo ug di pud gusto sa imong ibuhaton sila. Masabtan nimo ni kung si Ma'am Clemens kasabot mo ani. Now, the ministry of God is not easy. Because you are ministering those people that do not want the thing that you want to share to them, much more, they will doubt that you are using them for other purposes, personal purposes. And that could be a reason, and that will be a reason nga paras kang Juna, nga naman di ay, o sa'yo, ang anak ko ba? Sultiyan mo na yung mga panahon nga, maing anak yun ko, kaya balog yun ang ginawa na mga yun dahil ko pa sa'yo. Ano ko, di ka gusto, nga naman ay,
No. Din sa verse 12 and in verse 14 karon, ang dihiskutan diri, masun ko ninyo? Ang dihiskutan diri ang mga Kristohanon nga nagkahiusad dina sa lawas ni Kristo. O kining pagkahiusa karon ang binder ani morning verse 13, ang chapter 13, gugma. Ganiha ang iyang kwaniri about gifts in ministering gifts nga ang iyang kwanito, ang iyang pirsa ito gugma para ning bulatona. Karon para sa mga katawan sa Ginoo as they are one in Christ, kini ang mo build up din ng mutuman ka ng nga iyang sulti that there be no division, schism among them, gugma gyapon. Gugma gyud. Now tanaw sa verse 1 now. Verse nagit ninyo. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to verse 3. Not the preeminence or the essentiality of charity. Inya, do I speak with the tongues of men, and of angels, kini kuyaw na ni, and have not love, and have not charity, nya I am become a sounding brass, as a tinkling cymbals. Now, don't you know, daghang mga tao nga mayo mo istorya. Mga ilukit mga tao, pero actually, ay lang ba nana dia, pero wala tayo gugma. Kasagaran mo ng politiko. They will, ang kanya in is, they will use you for their own, kawaling mga benefit. Pero kini nga klaseng gugma, dili ni nga ni. Gani, kasagaran muna ang mga prophets in the old time, and even the apostles of the old time, this kind of love they had, but what is the response of these people? They martyred them. They martyred. So lisod, pero ingon niya, bisan pag-unsa kayo mo istorya, pero ayang sinultihan karon walay gugma, mura lang ting-ting wa gyud hinungdan. Dinungon niya po sa verse 2, na dili kinapakita ang pinaka-importante. Pero niya butang nga mo relate sa atong kagalingon as we minister our gift and as a part of the body. Di niya, as do I have the gifts of prophecy, verse 2, and understand all mysteries, kini kuyaw na and all knowledge, and do I have all faith, so that I could remove mountains niya and have not charity niya, I am nothing. Sa verse 1 niya, as a thinking symbol niya, I become a sounding brass. Din niya, nagsugo niya, I am nothing. Why plungdan? Why pulos? Now, take note that this kind of love, by the way, is the kind of love that God had for us. Para makuha na lang yun. And this kind of love was exemplified personally by the Son of God, the Lord Jesus Christ. So makita nimo tong yang love when he was here. That oftentimes when he speak, people are divided, and he was despised. He was even said that you are of the devil. Pero ang iyang kanina is when he's teaching, kanunay ang teaching is because of compassion of people. Compassion. Muna siya nga, don't you know that when Christ, before he died, ang first nga gisulti niya sa cross, kay balumon siya ang gisulti niya, forgive them, for they know not what they do. Forgive them. Nunya. Kay kini mga tawhanan eh, wa sila kay balo. Silang gihimo. When Stephen was stoned, the same. Now, Lord, let this sin not be upon them. Ang ginasulti, ignorant. Ang sibot pasbot ito, kadtong compassion, di lang compassion, but the heart, that kind of heart, that he could extend forgiveness. Bisag po na sa cross. Kang Stephen, bisag himalto niya, walay bear of bitterness or hatred of all those that will destroy. Grabe. Sounding brass. They notice in verse 3, yeah, and do I bestow all my goods to feed the poor, and do I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Nga, it profiteth me nothing, it profiteth me nothing. Pero kung taon, maayo, ay naghatag siya, maayo kay mutudlo siya, maayo kay muistula siya.
Pero ang ginasot ito, kung wala gani gugma niya ito, wag yung hinungdan. So makita ni mo ni, para makuan ninyo, makuan. Ikaw di ay pastor. Kanang imong winalihan pastor, wala man ay gugma pastor. Kagrabe no? Now, love, to be more real and genuine, it must be based not only on anything but truth. Katong truth. Don't you know that truth? Abi niyo unsay sakit kayo? Truth. Truth hurts. And almost of God's prophets are martyred. Why? Their love is because they expose much of truth. Nagatudlo ko ani sa Sunday School. Kay Sunday School, balik ko sa akong teaching sa Sunday School. Atong Sunday School is about love man. Pag akong review, ipangutana ba naman ko ni Glina? Pero gano'n. Nya pastor, sa malagi ito si Ginoong Kristo, yan malagi itong ipang bunar-bunaran itong mga kwa dito. Gugma ba da ito? Now you see, when a person love, so much in love, he will be so much jealous. And when that is evidence sa usa ka bana, may solusyon. May mong tanawon. Pero maayo paggagamit ha. Kana, nagaprotect siya o relasyon. Makita nyo na? Nagaprotect. Day ayaw, day, bakay hapit na ka-gyud niya, hapit na kamuhalok siya, day, babasag, delikado yun na. Yar, protect siya, protect niya. Ayaw kayo magdapat. Makita niyo na? And not only that, but God, para masabtan niyo aking love, atong i-broodin. Don't you know that in the Bible, you will find in the book of Hebrews, di ko nagakuan nga exemption, pero masabtan nyo ba? That yun niya, whom the Lord God, He chastened it. Whom the Lord loved it, He chastened. Amen. Pero atong ginatanaw din karon, the preeminence of love in the life of every believer. Why? Because it is expected. Kay ang John chapter 3 of verse 16, mura ba na foundation sa gospel niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting. Kadto nga love. And that kind of love did not save us. But that kind of love was evidence karon sa iyang pagsakripisyo sa iyang anak nga kadto karon ang nakaluwas sa tuwa. Kung sa imong sibot nimong pasabot, pastor. Now you see, you could give without loving. But you could not love without giving. So that when God says that He loves us, He gives the evidence. And that evidence is the sacrifice of His Son. Tanawa, Romans chapter 5 and in verse 8. Tanawa ni ron ang kiningagugma. Verse 8 to verse 9, or verse 10 niya. But God commended His love toward us, this, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Din niya, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, and much more being reconciled, we shall be saved by His life. Ang pasabot niya, karang verse 8 nga, usahay, maayo ta kung maayo ang tao. Normal yun na sa toa. Pero kung di maayo ang tao sa toa, as tao pud tao usahay, kita tanan, di pud ta maayo siya. Pero ang Ginoo,
Sa diyang gi-express niya ning mong gugma nga atong gistudan ganyan sa Matthew, sa Book of Luke o karon diri. Nga yun niya, while we were yet sinners, nga kit namatay, hatag namatay si Ginoong Kristo, nagsakripisyo, dili tungod sa ikaw ka na maayo. Dautan ka tanan. He died for sinners. Muna siya kung musulti ka, maningkamot ko para maluwas ko, ayaw na. Kay in your state of your unbelief or of your sin was already paid by the sacrifice of Christ. While you do not love Christ, when you do not love God, God's love was already expressed through the death of His Son. Praise 1 Corinthians, magit ko ninyo. So, with din sa chapter 13 now, sa verse 1 o verse 2, verse 3, wapo ni nga, magkwanta ba ka ng itong pahinuklugan. Kaya usahay, labi na para sa ako, umagwan. Nga gusto ta nga mamaayo ta mo istorya. Gusto ta nga magtuon tag maayo. Pero wa tagatuon sa paghatag nato ni nga dunay gugma. Bisan ka magtudlo nga Sunday school, magtudlo mo nga sa extension, mag-solwining mo, kung wala ni, way pinungdan. Ang but mo ni ang bit-bit ni mo, nga mo kanta ka, bit-bit ni mo, nga mo alagad ka sa Ginoo. Kinig yun. Kung wala ni, sa ibut ni mong pastor, mo siguro ning rason nga nung dili kayo nagapamunga. Kakugi-kugi na to, pero dili ay gugma. Gugma nga kining nga ginatanaw sa Ginoo. Doon yun nga, palalumon na to. Doon nga doon ay mga usay nagkapangalagad ta, pero just for the sake nga nangalagad ta. Sometimes we make involvement in the ministry just for the sake of involvement. To make a reason that we serve God. Pero ang foundation, do we love God? Sibot mong pasabot, pastor. Walay tao nga nahigugma, nga dili gyud niya ihatag ang pinakamayo siyang gihigugma. Walay tao nga nahigugma, bisag unsaon gani niya. Bisag unsaon di gyud love lagi ta ka. Mudunor gyud di mo tayo. Di ay lang ko nagkakuan, pero I love my wife. Anay, kay balukong she love me. Masakitan si Ilsa sa kuwa. Sakitan na siya. Kanya, labi na itong bago pa mi. Anagod siya sa kuwa nga, api kong pastor ka! Anagod siya sa kuwa. Kaya ang pagtanong sa kuwa, murag ang hil. Na, kaya iwa siya kay balukong nga, principle man lahi nga tao. Pero, you will always give the best for the one you truly love. Inga na sa atong Kristohanon na kinu. Dili kay katong eros, dili tong filo, di po tong istorji, ang dibilo. Lisod, murag tanawa, sa 1 John. Okay lang mo? We're speaking about love. Atong ginatanaw, the character of true love. Bisan gani sa usay sa mga ginikanan, magbantay ta usay dapat atong gugma atong mga ginikanan, pero usay daghang mga anak na taud-taud wala na, di makita tong gugma sa mga ginikanan. Di na ako nang gusto isulti sa inyo, labi na sa among mga edad-edaran na, di mi kinahanglan sa inyong kwarta, among kinahanglan ang inyong pagtagad o gugma sa mo. Kaming mga tigulang. Dahil kung inyo nang himuon, mo na din ko kini akong ibilin aning bata. Mo gyud ni akong buhat kay buutan kay mo katong usab murag pay ayon ni. Wala yun. Kini. Di ba nga na? Tanawa sa 1 John chapter 4 verse 7 to verse 9. Wapo niya ito ang simbahan ba? Doon yun nga diri sa itong pagtulo na kinagutong yun ako nga mga anak. Kamong mga anak,
Kung professional mo, birthday niyong ginikanan, kamo na po yung gasto, uy. Natin membro diri nga pastor, salamat ning pikto gyud sa akong mga anak pastor. Ay alangan kanatong college pa sila, kinsina kay balukuan na. Nya paron ka, mga professional na mo astang birthday sa inyong inahan, sa gatos lang nga cake. Ayo ra ninyo. Ay tell me. Birthday po ninyo. Di ba? It's about love. Now, atong maginikanan, sultihan mo, maidadan ni sila, di nila na, kanang inyo ha, gusto pag nila na ang dugangan. Pero ang inanahan gusto nga, ipakita po ang inyong gugma sila. Ma-feel po nila. Kaya kita na ba, yung anita ka na to. Now, tanaw sa 1 John chapter 4, verse 7 to verse 9. Nga, beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God and knoweth God. Do you know God? Now, dili ginaiskutan ang basihan sa pag-ila sa Ginoo. Gugma. Tanaw verse 7, beloved, let us love one another, for love is God, is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son unto the world, that we might live through Him. Speak about that love. Pasibot niya na. Ano sa verse 19? 1 John chapter 2, verse 4:19. We love Him. Yeah, because He first loved us. Now, tanaw sa verse 20. If any man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath seen? The character of love. Sabi mo, ako masinahon ko. Anong gilos kayo ko sa Ginoo. Ay, kakabaluan ko na. Ako, nagkakuan man ko sa'yo. Kuya, wali mo gastos o perting daw. Pag Thanksgiving mo na ihatag niya ni sa Ginoo. Kakrabi po dahil niya. Kana, foundation sa tinulgugma. Gusto na dito ba? Ay mo bago to. Naagit sa Ginoo. Kung nakakaani, kakita kaani, kana, di yun na mo bago sa inyo. Tell me. Di kabihanan na. Mag-ingana na yung noong, umusulti ka mo, I love you. Di mo bago. Kaya di ni nagbase sa emotion, di nagbase ni diri. Tiyaw mo na. Ang atong love is heart. Di ba sa Valentine's itong love is heart? Totoo sa Valentine's, magsinumbagay na. Tanaw ron, 1 Corinthians. I hope that we are learning. Tanaw ron sa verse 4 karon. The character of love, true love niya. Charity suffereth long and is kind. Ginaiskutan niya diri ang karakter sa tinod nga gugma. Till death do us part, kasagaran di ba to? Pero nganong dili man mag-till death do us part, kasahay ka naman. Tinod kay dili man mo suffer. Dili mo endure. Maayo lang atong sugod pa. Pero usahay, wala na. Nahinomdom ko ka na ito na ako'y nag-uli ko sa amo, kalduog mo ani. Dahil mo manta alas 12, mo kaldo. Nakatulog-tulog ko sa akong igagaw ilang balay. Magpanhapon niya, gaw, dirita sa akong karto ba, gaw, tulog. Ingon ko, di ko.
Ako kaya mo yun, di ako din sa sala din. Uy ko, dito lang ko sa imong na may bakanti daw, di na natutulog. Di na ako, asa imong misis na matulog? Tulog ta din ha. Yun yan, tuwa man siya dito sa mga bata. Ikaw na sa dili ka na, dito naman siya. Ang damay. Na ako, dili na siya. Dili na mo. Kamug yun. Tapad mo, kamug na. Ako ng asawa, tagakuan, tulog na ako. Ari na mo ka. Sige, gunit ko. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years. Pero, ang usa to sa pikas kwarto, Diyon dili pud ko kay kumpurmian ang pagtudlo nga ang inyong mga kamong tigulang na biyanan yung bana kay tuwa na mo sa inyong mga apo sa mga ayaw ay. Sana naman na. Sa maning tinudloan ni Pastor Lini, wala naman ay klaro. May klaro. Amen. Nya charity suffereth long. Mainantuson. Kay usay ra ba kung labi na magay na didaranta? Magkalato, magtulihik-tik na itong mga utok usay. Hindi na kayo magkalimaw. Usay, dali na kayo ito nga. Dali na kayo ito musiga. Nagal ko. Pero na ipanahon dyan na. Pero ang kiningagog mainantuso. Muning ngagugma wala na kayo sa kalibutan. Mo na sa Amerika. Ay, ang say wapay bulan nagbulag na. May ganit din sa tuwa. Wapay bulag. Pero bulag sila katri. Bulag sila kwarto. Suffered. Kay pasensya. Ug kung naata niya, bili mo damo nga mo develop atong guma. I tell you, I'm telling by experience. Muna ko sulti ko ani. Amen. They notice this. And is kind. Duha ka positive iyang istorya diri. Dili mong tanawon diri. Sa gunson ang negative. Ang iyalang kung separate and kind. What is kindness? Kindness. Kung kuwan pa, katong matinagdanon. Kung kuwan pa, kanang kindness gani nga. Di po ang compassion kay kuwan man. Mercy with action. Pero kanang rahi ang kind kayo ni. Kasabot mo sa lang kind? Murag ka ng matinagdanon, mapinanggaon. Dili pares kang nasul. Ay, sure. Dili pangitaon ni ron si mo, asawa si mo. Kinira, saprit po o kiningkad. Nga sa ito pa, dili nagabago na agyod ni. Then very quickly, mga negative. Unya, envy it not. Charity in bid. Naiba yung mga bana, ngayang silo ka nang mag-envy silang asawa. Ang po asawa nga mag-envy silang bana. May mga anak. Then, charity bounted not itself. Notice the word, not. Pito nga not ni. Not. Dili ni mo ang klase. Pero kasagaran sa to kung tanawon, ingani ba yata, kining negative. Wala ta atong duha. Pero duha ra ba ang ginapangita? Ano na po, unya is not pop up, that not behave itself unseemly, seek it not her own, is not easily provoked, think it no evil, rejoice it not in iniquity, but rejoice it in truth. Then notice, din sa verse 7 niya, bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure. Ako na lang dibasa, kaya hapit na ito tayo. Pero dili makita nimo ang karakter nga kung imong tanawon makapamalandong na ta diri karon.
kung naabataan ni nga gugma nga gisulti sa gipangutana sa lawyer. Diyan gitudlo ni Ginoong Kristo, love one another. Dayon karon kini ang ginatanaw karon. Kini ang greatest. Kung wala ta ni, wala ta kaabot atong gugma nga gina-require sa Ginoo sa to. Ginoo. Dinon niya, din verse 8 na, kung lang basa niya, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Nya, for we know in part and we prophesy in part. Ginaiskutan niya itong mga butang na temporal. Mga wani. Kini kay bulo, kini prophecy, mga temporary lang ni. Ginagiskutan itong mga gifts karon, pero kini temporary ni. Now, ingani. Kung mubalit ba itag magbutang, ang gusto nato itong butang muluntad. Mamili kita muna. Ayaw ng made in China, katong made in Japan o made in Japan. Ano kay muluntad. Pero sa garan sa ito, katong maka-budget man ta. Anyway, pero yung nag-iskot siya, things that are temporal. Then notice in verse 11, when I was a child, I speak as a child, and understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away child. Nga ang but pasabot, this kind of love, madibilog ni. I-develop ni mo ni. Gikan ka na, child, nag-iskot niya nga, I become a man. Kanang tuwingani pa ko kanina to. Karon diri ko, I become a man, mag-develop ka. Nakini, this is a love, diri ni. Ngano sibot ni mong pasabot, pastor? Atong ikuan, i-relate ni. When you get married, actually, you said till death was part. In riches or poor, in sickness or on good health. Then pag till death was part. So kay ingana niya nga relasyon ko ng tanawon karon, then you have to suffer, but also you have to mature, and the maturity is tulaan nimo man ingon sa Biblia, tun-i imong asawa. Ug sa bana pud tun-an asawa, bana pud tan-an ang asawa pud. Ang bana pud tun-an ang asawa tunan ba? Para sa naron nga kung ang gusto sa imong asawa, durian, tagi siya apple. May pag-ingana nga ironic kind of teaching. Masabtan pa. Hindi naman tumawa, pastor. Okay, balumanday ka. Amen? You develop. Kung kanad to di ka ginapansin sa mong asawa, pamatag pamagi, ito na iyon sa katong gusto niya mapansin ka niya. Dili kay katong kay balo siya nga kini nga di nimo gusto, kadto pud ang nimong ginahimo, ay wala ay mahitabo. Mag-suffer siya mayo, pero ang mayo kung ala siya ni suffer ito lang siya. Orang sa naman eh. Let us be mature. Mo grow. Amen. Then lastly, pero okay kini nga man. Tanawa sa verse 12 to verse 13. Yeah. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. Verse 13. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is love. Of all those virtues, kung mag-iskot ang virtue, love, faith, prophecy, yung hope gani ang namabilin ani, faith, hope, and charity, ang pinakalabaw yun sa tanan, gugma. Ngano man na, kana nga gugma ang gipakita sa Ginoo sa dili na labag. Let us all stand up. Wala pa tayo nagkalasonsi. And let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe karon Ginoo. I just always depend upon thee nga we are not only a good hearer, kundi tabangi kami nga magamit sa among pagkinabuhi. Kini ang usa ka butang nga imong gitudlo kanamo.
in the old time, the question is raised, the greatest commandment. But yet, in the New Testament time, God changed it and said, love one another as I have loved you. For if you do this, then this would be evidence that you are my disciples. Then, as God's disciples, we are to minister unto thee, and that we are to minister unto thee through the gifts that you have given us. Nagkalain-lain ng mga abilidad. Pero kini mga abilidad, kini magamit ug mapuslan ug mulahotay kung ang foundation ay ni gugma. Gugma sa Dios ug gugma sa kalag sa mga tao. Ginoo usab, we are a body, Christ. Ug ang among relationship mamahimong matinud-anon ug mulahotay kung ang binding ug ang foundation ni gugma. Ug kanang gugma kanunay nga akong misulti, gugma sa Dios. Una ang gugma sa tao. So tabami ka mga Diyos nga mahigugma diha kaning in Jesus' name. Amen. If you are not saved, you need to be saved. You have to gamita o dawata ang gugma sa Ginoo sa inyo. Pinagi sa sakripisyo ng Espiritu. If you are saved, you come and pray. Tell God that you will imong himon sa imong kinabuhi, sa imong relasyon sa imong panimalay, ug mahimong magamit sa relasyon paggamit sa buong mga katawan. My faith looks up to thee, the Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my cares away. Oh, let me from this day be wholly thine. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal inspire, as thou hast died for me. Oh, may my love to thee, pure, warm, and changeless be a living fire. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my God. Be darkness turned to day, while sorrows tears away, nor let me ever stray from thee aside. When in life's transient dream, when this cold soul windstream shall o'er me roll, blessed Savior, then in love, fear and distrust remove. Oh, bear me safe from Okay, daghang salamat for your attention. Just a reminder, karong 21 mo ato ang Christmas cantata presentation. Sa hapon, after that, ang atong Christmas party. Karong third Sunday of the month. Then, mag-meeting ta karong hapon para sa aning activity. Amen? Kung sa Katoliko pa, ipakita ang inyong gugma sa matagusa. Brother Gilmer will come for closing prayer. Magampota, our most gracious and loving Heavenly Father, we are so
thankful to you, and thank you, Lord, for this wonderful message. Not only wonderful, but a challenging message, Ginoo, the character of a true love. Thank you so much, Lord, for showing us your love to us. And we pray, Lord, that all of us will possess that character of true love. And that love is what we call agape. And that love is God's love. Truly, it's hard, Lord, to possess all those character of that true love. But we pray, Lord, that you help us nga makabaton kami niya na Ginoo. O nga, I believe nga maabot ka na nga perfection, Lord. Panahon nga ikaw magabalik, Lord. Apan as while we are living, nining kalibutan na Ginoo, tabangi kami Ginoo nga mapakita namo ka nga gugma sa matag usa. Doon ay evidence Ginoo, not only in action but also deep in our hearts, na tinud-an na Ginoo nga gugma. Diha kanimo labaw sa tanan o sa kaigsuonan og mga katawhan. Thank you so much, Lord, for the message this morning. Usa ka dako nga paghagit kanamo Ginoo. Salamat kang pastor sa imong paggamit kaniya to speak to us through your word this morning. Thank you, Lord, for the presence of everyone. Ako nagapangamuyo, nagaampo nga matagusan na panalanginan, na bless Ginoo sa imong mga pulong, o akong giampo sab nga magtuhop kadto sa matagusan nga kasing-kasing Ginoo, nga sa among pagpanggawas dinhi sa simbahan. Amo katong pagabalunon kanunay, butang namo sa among pangutok o kasing-kasing Ginoo. Ikaw magaprotect ka namo sa among pagpauli. I-safety kami Ginoo sa among mga dalanon, ug labaw sa tanan sa mga nagadala og sakyan ng Ginoo, ihatag kanila ang kabtik sa ilang kamot mata ug unaw-na sa pagdala sa sakyan ng Ginoo. Among ginakalipay ang tanan Ginoo nga nakasimba kami kanimo. All the glory and honor among ginabalik diha kanimo because you are worthy of it, Lord. In Jesus' name I pray, amen.